So, I suggest ilabas na po natin ating mga Bible. Ito po yung ating Manual of Faith. Dito po tayo nagbubulay ng kalooban, salita at utos ng ating Panginoon. Join me in reading our passage for today. Doon pa rin po tayo sa chapter 9 ng Book of Acts. Aklat ng mga gawa, kabanatang 9. Ngayon po ay sa ano tayo? Sa chapter 9 pa rin, pero verse 32 hanggang 43. Brother Mark, pakimove mo kasi last Sunday yan. Ang segment title ng ating passage today ay nagpunta si Pedro sa Lida at sa Joppa. Basahin ko po sa Tagalog. Sana po masundan niyo ako. Verse 32, naglakbay noon si Pedro sa mga bayan-bayan upang dalawin ang mga kapatid sa pananampalataya. Sa pagdalaw niya sa mga kapatid sa Lida, natagpuan niya roon ang isang lalaking nagngangalang Eneas. Ito isang paralitiko at 8 taon nang nakaratay. Sinabi ni Pedro sa kanya, Eneas, pinapagaling ka na ni Hesukristo. Tumayo at iligpit mo ang iyong higaan. At agad siyang tumayo. Nakita siya ng lahat ng naninirahan sa Lida at Saron at nanampalataya sila sa Panginoon. Verse 36, sa Joppa naman ay may isang alagad na babae na ang pangalan ay Tabita. Sa wikang Griego, ang kanyang pangalan ay Dorcas, na ang kahulugan ay pusa. Ginugugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng kabutihan at pagkakawang gawa. Ng mga araw na iyon, nagkasakit siya at namatay. Nilinis ang kanyang bangkay at ibinurol ito sa silid sa itaas. Di kalayuan sa Joppa ang Lida. Kaya't nang mapalitan ng mga alagad na nasa Lida si Pedro, isinugo nila ang dalawang lalaki upang siya'y pakiusapang pumunta agad sa Joppa. Sumama naman sa kanila si Pedro at pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas. Kaagad lumapit sa kanyang lahat ng mga byuda. Umiiyak sila at ipinapakita ang mga mahabang panloob na kasuotan at mga damit na ginawa ni Dorcas para sa kanila noong ito'y nabubuhay pa. Pinalabas ni Pedro ang lahat at siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos, humarap siya sa bangkay at sinabi, Tabita, bumangon ka. Dumilat si Tabita at naupo nang makita nito si Pedro. Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungang bumangon. Pagkatapos, tinawag niya ang mga mananampalataya at mga byuda at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na. Ang pangyayaring ito'y nabalita sa buong Joppa, kaya't marami ang sumampalataya sa Panginoon. Matagal-tagal ding nanatili si Pedro sa Joppa, sa bahay ni Simon na tagapagbilad ng balat ng hayop. Ito po ang mga pinagpalang salita ng ating pong Panginoon. Ibahagi ko po sa bawat isa sa atin ang isang mensahe na pinamagatan ko po na The Blessings of Going Forth. Pero bago yun, gusto ko po muna na magbalik tanaw tayo sumandali sa ating pong napag-usapan last Sunday. Kasi nasa isang kabanata pa rin po tayo today. So it is a must para mas maunawaan po natin ang context ng ating pong discussion today ay ma-review po natin yung last Sunday topic po natin na pinamagitan ko po na what's next after conversion. After conversion, especially ni Saulo na naging Pablo, ano po ang nangyari? Ano pang sumunod na mga karanasan niya o mga pangyayari sa kanyang buhay? Nakaranas po siya immediately, mga kapatid, ng hamon sa kanyang newfound faith. And that is to identify with the believers, mga kapatid. So ito po yung una niyang naranasan o ginawa right after his conversion in Damascus. Siya po ay nakipag-identify sa mga believers. Siya po ay nag-stay sa kanila. Hinanap niya sila. Nakisalamuha po siya. And most of all, he joined them. So that is identification sa kanilang faith, kultura, practices, activities, especially paglilingkod sa Diyos. Pangalawa po niyang naranasan ay intimidation.
Ito po ang naranasan niya after his conversion. Siya po ay hindi lamang tinakot, kundi pinagbantaan pong papatayin. So, ang mga Hudyo, sa panahon po ito, sa talatang ito, ay nagkaroon po sila ng plot, assassination plot, to murder him. Dahil nga, siya po ay nagayad ng katotohanan ng salungat sa pananampalataya ng maraming tao during this time. Pero, the good news is that hindi po siya pinabayaan ng Panginoon. Dami niyang kaaway, grabe yung banta, tiyak na panganib at kapahamakan, pero ang Diyos po ay kumilos sa pamagitan po ng mga alagad ng Panginoon, mga believers na ginamit para si Saulo ay makatakas po from Damascus to Jerusalem. At sa Jerusalem, nagkaroon uli po siya doon ng assassination plot at siya po ay dinala rin ng mga alagad ng Panginoon sa Caesarea at siya po ay pinauwi ng Tarsus. So nakatakas po siya by the protection na ibinigay ng Diyos sa kanya sa isang tiyak na panganib. So today, in continuity po sa kabanatang ito, sa series ng ating pong study, the book of Acts chapter 9, share ko po sa inyo ang topic na ito na pinamagatan ko po na the blessings of going forth. Hindi man po si Pablo o si Saulo ang ating pong makikita sa ating passage na humahayo, nagmi-mission, nag-visitation sa iba't ibang lugar, especially sa buhay ng mga mananampalataya, doing the will of God. Pero ito po ay may malaking kinalaman, mga kapatid, sa pangyari kay Saulo, sa kanyang mga naranasan, especially sa ginagawa ng mga alagad ng Panginoon at kalooban ng Diyos na kanila pong sinusunod ayon sa tagubili ng Panginoong Jesucristo sa kanila, that they should go forth, that they should conduct missions, go to where the people are, and to share the gospel of the Lord Jesus Christ. So dito sa Acts 9, sa ating pong passage, si Pedro po yung atin pong nakita, mga kapatid, na humayo, nag-visitation, nagkaroon po siya ng travel from every other town, cities, and regions, at may mga ginawa po siya sa biyaya po ng ating Panginoon. Ang una po niyang nagawa ay ang makapag-mission, mga kapatid. Mapuntahan niya ang iba't ibang lugar, mga tao, especially mga believers, para i-strengthen po sila, tingnan ang kanilang kalagayan, at magawa pa rin niya ibang kalooban ng Diyos, such as makapag-preach, makapag-minister sa mga tao, at isa nga po ang kanyang nagawa ay ang makapagpagaling ng isang paralitiko. So ang paghayo pong ito, mga kapatid, the going forth na nakikita po natin na ginawa ni Apostle Peter, ay salig po sa itinagubili ng Panginoong Jesucristo sa kanilang lahat nung si Kristo ay nasa lupa pa. Bago po makiat sa langit ang Panginoon, tinagubilinan po niya ang mga alagad ng ating Panginoon, telling to them that they should go out. Therefore, sabi po ng Matthew 28:19-20, the Great Commission of the Lord, sabi po doon, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age, Jesus said. So dito ay makikita po natin, mga kapatid, yung ating pong tinatalakay na topic for today. The going forth ng ating pong kinikilalang apostol ng ating paisating passage, si Pedro. The word go there ay isang action word na sinabi ng Panginoon that the church, the people of God, the believers should go out, should go to where the people are para ibahagi si Kristo, ang kalooban ng Panginoon, upang marami makakilala, maligtas spiritually, mabago ang buhay. At kalaki po ng Great Commission na ito ng ating Panginoon, ang isang pangako na napaka-loaded, napaka-heavy, at madidefine natin at makikita sa marami pong specific na mga pangako at provision ng Panginoon. Ang sabi po ng Diyos, ng Panginoon Jesucristo sa kanila, and surely I am with you always to the very end of the age. Ang salita pong ito ay nangangahulugan po ng maraming mga bagay, mga pagpapala sa buhay. Lalo pa yung buhay sa kabila, sa langit, sa hinaharap. Pa yung mga tao na pagka nagsabi sa atin, sasamahan kita kahit saan. Hanggang wakas sasamahan kita. And that person ay tinitignan po natin reliable, dependable, resourceful, knowledgeable, at nasa kanya, parang nasa kanya lahat yung ating pangailangan. So, we trust Him. Panatag po tayo.
At talaga namang natutulungan po tayo. Pero iba po mga ganong klaseng tao compared sa ating Panginoon Hesus na nangako po dito, sapagkat ang tao malinit o kadalasan o minsan-minsan napapako sa kanyang mga salita. May mga pangakong hindi po minsan natutupad, nakakalimutan kasi nagkaka-amnesia, nagbabago isip kasi nagkagalit, so hindi na po maibigay yung pangakong ayuda, yung tulong, yung suporta, yung pag-alalay. Pero ang Diyos po never na magkaganon kagaya ng tao. Ang sabi ng Panginoon po dito, and surely, I am with you always. Pag sinabi po ng Diyos ito, it tells a lot of things para sa iyo, para sa atin, para sa maraming sa Kanya po ay nananampalataya, especially naglilingkod. So napaka-loaded po ng pangako ito. Pag sinabi ng Diyos, ako'y kasama mo, it means a lot of things. It will really mean everything. At isi-share ko po sa inyo today ang ilan po sa mga specific na mga blessings ng pangako kong ito ng Diyos sa mga mananampalataya na sa Kanya po ay magtitiwala, higit sa lahat susunod at maglilingkod. So, my question for today, na sasagutin po ng ating passage is this: what are some of the specific blessings of the believers as they go forth? Si Pedro po ang unang-una po natin gagawing example sa umagang ito, na sa kanya pong paghayop, kasama po maraming mga mananampalataya in the Bible. Maybe we can relate to this dahil tayo din po ay humahayo in some extent, nagmi-mission, nagbi-visitation, pumupunta sa mga tao, nagre-reach out. Ano po yung mga ilang specific blessings na maaari pong maranasan, matanggap, magawa ng isang Kristiyano kagaya po ni Peter, gaya mo, gaya ko. Ang una po is physical healing. Sapagkat sa verse 32 to 34, if I may read again in English, ito po nakasulat. As Peter traveled about the country, he went to visit the Lord's people who live in Lydda. There he found a man named Aeneas, who was paralyzed and had been bedridden for 8 years. Aeneas, Peter said to him, Jesus Christ heals you. Get up and roll up your mat. Immediately, Aeneas got up. On hearing this, Jesus said to them, okay, hanggang doon lang po muna. Ito po yung talata na sinasabi ko po na may blessing po, specific blessing po, ang naranasan ni Pedro, maaari nating maranasan kung tayo po ay mag-reach out sa iba. Gaya ng ginawa ni Peter, siya po ay pumunta sa iba't ibang lugar, naki-fellowship po siya sa mga Kristiyano sa iba't ibang lugar, at meron po siya doon na nagawa ang makapagpagaling ng mayroong karamdaman. Ang siya mabahaginan niya sila ng salita ng Diyos, maipanalangin at magamit ng Diyos mightily sa matitindi pangangailangan ng mga tao, hindi lamang kaligtasan ng kaluluwa, kundi kagalingan ng even mga incurable diseases na kagaya po nito. Sa ating panahon, ang paralitiko, mga kapatid, ay imposible po na makalakad. So ito po isang himala. Sa kapangyarihan pangalan ni Kristo, mahimala po na gumaling ang isang paralitiko. I believe na ang paralitiko pong ito ay nakapakinig muna ng salita ng Diyos, pangangaral ni Pedro, and because he was able to place his faith in the Lord Jesus Christ, that is why siya po ay gumaling. Not because of the power of Peter, but the power of Jesus' name. Yan po ang sinabi ni Pedro sa paralitiko. Sabi ni Pedro, pinapagaling ka na ni Jesu Cristo. And because of his faith, siya po ay gumaling. Ganyan po ang ating pong makikita. Whenever ng Panginoong Jesu Cristo nagpagaling ng bulag, ng paralitiko, ng inaalihan ng demonyo, ng bingi, ng mga may kapansanang hindi po kayang malunasan. Ang palagi po niyang sinasabi is that your faith has healed you. May mga time pa nga na hindi naman pinuntahan ni Lord ng isang may sakit o isang patay, pero gumaling at nabuhay. And that is because of faith ng mga humiling sa Kanya na ipanalangin, abutin ang kanila pong mga may karamdamang mahal sa buhay. At nagaganap po ang mahimalang kagalingan. And it's all because of faith na ina-exercise mismo ng taong may karamdaman, may matindi pangangailangan, and that is what happened to this paralytic man, kay Aeneas. Pinagaling po siya ng ating So si Pedro po may naging karansan po dito. Meron po siyang nagawa.
Sa kanyang paghayo, hindi lang po siya nakapagbahagi sa salita ng Diyos. And nakapagpagaling din po siya ng may karamdaman. So mga kapatid, naalala ko lang isang talata mga kapatid, if I may add, Mark 2 verse 15 to 17. Ng ating Panginoon po mga kapatid ay hindi lang maraming pinagaling physically as well as spiritually. So gusto ko po idugtong sa atin pong number one major point, one of the blessing of going forth ay physical healing. But we must remember na hindi lamang po physical ang may karamdaman. Even the spirit of man ay sinasabi po ni Scripture na meron din karamdaman. And those people were the unbelieving people, the wicked people. Mga tao walang pananampalataya, personal, saving relationship with the Lord Jesus Christ. Maaring may relihiyon, maaring siya ay maraming ginagawang mabubuti, pamamanata, paglilingkod na masasabi sa tao at sa Diyos. But apart from Jesus Christ, wala po siyang magiging spiritual na kagalingan na nangangahulugan ng pagkaligtas ng kanyang kaluluwa. So the physical healing ay isa lamang sa mga ministry ng ating Panginoon Kristo, itinagubili sa mga alagad, nagagawa po nila. At ang pangalawa po na healing ay sa Espiritu, sapagkat dito po makikita natin mga kapatid na indeed, si Jesus Christ ay isang great physician. Marami po siyang napapagaling. Ang sabi niya, it is not the healthy who need a doctor, but the sick. Siya po ay tunay na marami pong pinagaling. Pero ang kasunod po dyan, sa verse 17, is that sabi ni Jesus Christ, I have not come to call the righteous, but the sinners. It seems to us, mga kapatid, na hindi po physical lamang nakagalingan na tinutukoy po ni Lord sa passage kong ito, kundi even ang spiritual healing. Sapagkat sabi po niya, hindi ako naparito para tawagin ng mga matutuwid, kundi ang mga makasalanan. Pointing, okay, telling the people na hindi lamang siya naparito para sa mga may sakit physically, kundi especially sa mga taong may sakit spiritually. In fact, ang mga may sakit po spiritually, pointing to the unbelieving people, wala pang Kristo sa puso, hindi pa talaga isinusuko ang buhay sa Panginoon Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, ay masasabi po natin na hindi lamang spiritually sick, kundi spiritually dead. Can we say amen to that? Yan po sabi ng Ephesians chapter 2 o chapter 1, that human being, apart from the Lord Jesus Christ, apart from God, are spiritually dead. At naparito si Kristo para po siya magkaloob ng kagalingan, hindi lamang physical healing, kundi spiritual healing. So many people, therefore, mga kapatid, ay spiritually paralyzed, deaf, mute, blind, and dull, spiritually speaking. Yan po isang nakakalungkot na kalagayan po ng napakaraming tao sa ating pong paligid. And some of them, close to us, so near to us, relatives po natin, kapitbahay po natin, kakilala po natin, at sa napakaraming tao, mga kapatid, ito po ay isang nakakalungkot na kalagayan. Pero may pag-asa, amen? May pag-asa sa maraming pangailangan ng mga tao because we have the Lord Jesus Christ as the great provider, as the great physician, and most of all, the great spiritual physician. So that people would be able to be transformed, to be blessed, to have a renewed life, a blessed life with the Lord Jesus Christ as the great physical and spiritual physician. Sino po sa atin na nakaranas pong mapagaling? Kahit pa ng gamot o ng doktor o ninuman o panalangin ninuman. Ang lahat ng iyon ay kagagawan po ng ating Panginoong Kristo. Amen? Pinapaintulutan niya po tayo minsan magkasakit. Pero nagsusupply ang Diyos ng provision para sa ating kagagawan. Ako po kamakailan ay nagkaroon po ng gout. More than 1 week po ako na halos hindi makalakad. So, sabi ko sa aking manugang, Dok, salamat sa gamot. Magaling na ako, nakakalakad na ako uli, wala nang sakit. Pero, idinagdag ko sa dulo, glory to God. Amen?
Because we all know, mga kapatid, nag-instrumento lang naman ng Panginoon, ng doktor, ang gamot, ang anumang mga kapamaraanan para po tayo ay Kanyang mapagaling. Amen po ba? Pero marami, mga kapatid, ang hindi pa nakakaranas nito. Natili po sa banig ng karamdaman, and most of all, sa isang kalagayan na mas nakakatakot. Yan ay ang kamatayang espiritual. Hindi lamang habang nabubuhay sa mundong ito. Most of all, pagharap niya sa Panginoon ay merong espiritual na kamatayang magpasawalang hanggan sa apoy ng impyerno kung hindi po nila makikilala ang Panginoong Jesucristo. So thank God sa buhay ng kagaya po ni Apostle Peter ng mga Kristiyano in the Bible na humahayo ng aral. Kaya nga po nakarating sa ating kapanahunan ang gospel. Kaya po tayo nakakilala sa Panginoon. Because of those people na nag-mission, nagbahagi kay Kristo sa salita ng Diyos at nagpapatuloy hanggang sa ating pong kapanahunan. At ito po ay isang karanasan na napaka-importante pong hindi lang tayo makaranas, kundi ang iba din naman. Napakarami pa po sa ating paligid, outside our homes, our workplaces, outside our businesses, and residences, mga kapatid, ang nangangailangan po. Hindi lamang ng physical healing from the Lord Jesus Christ, most of all, is spiritual healing from the Lord Jesus Christ. Yan po yung una, mga kapatid, na specific na blessing as believers, like Peter, like you and me, ay pwede pong ma-achieve, maranasan, magawa as they go forth, as we go forth, as we conduct mission, visitation, soul winning. Yan po yung pangalawa na blessing, mga kapatid. Maka-win ng soul, maka-evangelize, maka-angay ng kaluluwa sa pananampalataya kay Kristo. Yan po ang isa pong makikita natin because sa verse 35, sa ating pong passage na binasa, yan po nakasulat. Sabi po doon, all those who lived in Lida and Sharon saw Him and turned to the Lord. Marami daw pong mga tao ang naging eyewitnesses ng pagpapagaling ni Pedro sa isang paralitiko. At lahat daw po sila, sabi po dyan, ay nanampalataya sa Panginoong Jesucristo. Lahat po sila ay kumilala sa Panginoong Jesucristo. Lahat po sila ay naglagak ng pananampalataya from their old religion to the Lord Jesus Christ. From their own self-righteousness at mga kabutihang ginagawa, paglilingkod sa Diyos, pagsasakripisyo to the Lord Jesus Christ. Sila po ay naging mga tunay na mga mananampalataya. Marami na po tayong narinig, mga kapatid, na ganyan pong patotoo in the Scripture, mga tao sa Scripture, mga tao sa ating paligid, mga kapatid. Some are still living. Alam po natin na nung makakilala sa Panginoon, binago ang buhay, naging magandang kalalagayan, dating kriminal, naging mabuting tao, dating kidnapper, holdupper, rapist, prostitute, gambler, drug addicts, drug dealers, mga taong masasabi po natin na grabe po ang mga kapintasan, mga masasamang gawi at ugali, butangera, butangero, chismosa, estapador, name it, mga kapatid, na klase ng masasamang gawain. Pero nabago ang buhay, mga kapatid. Tingnan mo ang katabi mo. Mukha bang nabago? We could testify, mga kapatid. And they testifies to us who they were before nang makilala nilang Panginoon. Di po ba? Tayo po'y may mga ganyang patotoo. Marami tayong bilang mga tao, ang patotoo talagang alam nating totoo. Na gano'n sila dati, kasama, pero nung makakilala sa Panginoon, nabago po ang buhay. Amen. Na-transform. Pinagpala ng Diyos. Naging mapalad. At nagiging encouragement po ng maraming tao. Nais po ba natin yan, mga kapatid? Isang napakaganda pong kalagayan, karanasan po yan. Na tayo po pinaghuhugutan ng lakas, ng inspirasyon ng iba. Dahil nakita po nila na tayo po ay nababago o nabago ng atin pong pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. In fact, marami pong mga tao ang kaya nanampalataya sa Panginoon kasi hindi dahil
napapakinggan po niya yung magagandang salita at preaching, kundi yung buhay mismo ng kanyang kinakitaan ng tunay na pananampalataya ang nag-encourage sa kanya sa isang bagong pananampalataya, at yan ay pananampalataya kay Kristo. Mga tao po, masasabi natin na talagang may tunay na pananampalataya sa Panginoon. That is why people around him or her ay na-encourage na magtiwala rin sa Panginoon. Na-o-observe niya magagandang karanasan. Magagandang nangyayari sa buhay ng Kristiyanong ito na nagte-testify na siya ay nakakilala sa Panginoon at pinagpapala at binabago ng Panginoon. Many people po tayong alam in the Scripture around us, and some of them at buhay pa. At masasabi po natin mga kapatid na nanampalatayang kagaya natin dahil po sa pagbabagong ginawa ng Diyos sa mga tao, sa mga kakilala po natin. So, tayo mga kapatid ay dapat na hindi lamang po maging thankful, grateful sa mga tao pong nag-share sa atin, mga tao inidolo po natin dahil sa kanila pong transformation, newfound faith, ibinahagi sa atin, naipasa sa atin, naging encouragement po natin para sumamba manampalataya at maglingkod sa ating Panginoon. But all the more, tayo din po ay maging kagaya po nila. Patuloy po o higit pa, o one day, lahat po tayo ay maging encouragement ng iba. Na kahit hindi po tayo magsalita, mag-share ng gospel mga kapatid, as they observe our lives, our habits, our daily living, masabi po nila, talagang ito ay Kristiyano. Buhay ang Diyos ng taong ito. At parang iba yung faith niya kaysa sa akin. At sila po ay mai-encourage na manampalataya and eventually makakilala ng lubusan sa Panginoon. Dahil sa ating pong pag-abot sa kanila, pagbibigay ng magandang examples, at most of all, pagbabahagi sa kanila salita ng Diyos, na walang ibang ipinepresent, idinideklara, ipinapakilala bilang Panginoon tagapagligtas, kundi walang iba, kundi ang ating pong Panginoong Jesucristo. So, napaka-importante po na meron pong nagbabahagi ng salita ng Diyos, may humahayo, may nagmi-mission, may nagre-reach out, at napakaganda po na ikaw, ako, hindi ba ngayon, sooner or later, ay maging kagaya po ni Apostol Peter, ng mga Bible characters, ng mga tao sa ating kapanahunan, na humahayo, nagmi-mission, sumusunod sa kalooban ng Diyos, nagbabahagi ng salita ng Diyos. In fact, ang description po ng Bible, mga kapatid, Proverbs 11:30, matalino, tunay na wise at matalino ang taong nagiging kasangkapan ng Diyos para sila ay magkaroon ng tunay na pananampalataya, makakilala kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Sapagkat ang sabi po dyan, the fruit of the righteous is a tree of life, and the one who is wise saves lives. Alam mo ba, pag nag-invite ka ng isang unbeliever, palapit kay Kristo, in whatever means, masasabi po na ikaw ay tunay na matalino. Ito po siguro ang sabi nga po ng marami pong mga scholars, theologians, ng mga preachers, ng mga Bible teachers. Ito po yung mataas na profesyon na pwedeng magawa ng isang tao. Ang maging lingkod ng Diyos, ang maging kasangkapan ng Diyos, ang maging instrumento ng Panginoon para ang iba ay makakilala sa Panginoon, maligtas spiritually. Ito po ang mga tunay na matatalinong tao. Sila na nagpapagamit sa Diyos, nagiging kasangkapan ng Diyos, effective sa gawain, sa paglilingkod, hindi po maramot sa kanyang panahon, lumalabas ng kanyang comfort zone para po magmisyon, humayo, magbahagi sa salita ng Diyos, para may mga tao po siyang maabot, mapaliwanagan, madala sa kaliwanagan, maging righteous sa kabila ng hindi magandang kalagayan o kasamaang dala-dala sa buhay. Sabi po dyan, the fruit of the righteous is a tree of life. So, bibili mga kapatid ng isang tao kung nakakilala kay Kristo ay parang nagiging puno na mabunga. Hindi lang siya nagiging matuwid, kundi ang mga matuwid na nakakilala kay Kristo, mga nakakilala kay Kristo, nagiging matuwid at sila po ay may bunga. Nagiging
alulod po sila, pagpapala ng Diyos, ng encouragement, ng inspirasyon, ng pagmamahal, ng pag-unawa, ng kagaangan ng iba, ng tulong, ng kaaliwan, ng kagalakan, ng kasiyahan, lalo-lalo na po sa ating buhay. And the one who is wise saves lives. Kaya nga po mga kapatid, kung wala pa po tayo sa ganitong kalagayan, maganda po na may mag-ambisyon po tayo mga kapatid at this point in time. Sapagkat marami na po tayo nagawa, narating, na-accomplish in life, na-realize, natutunan, na-achieve, nabili, naangkin, nagawa, naranasan. Pero kung ang kalagayan ito mga kapatid, being wise, kasi tayo po ay nagagamit na ng Diyos para ang iba ay magkaroon din ng tunay pananampalataya, makasumpong ng kaligtasan ng kaluluwa sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ay napakaganda pong ambisyonin. Hindi pa po natin nararating yung pinaka-gustong maging disenyo ng Diyos, destiny ng Diyos, gawain ng Diyos sa ating pong mga buhay. I don't mean, mga kapatid, that all of us should preach. All of us should become pastors or Bible teachers because that is a gift. Hindi po pare-pareho ng gift. Meron ang lahat ng Kristiyano. May iba't iba po na kaloob. So, in whatever gift na ibigay ng Diyos po sa atin, gamitin po natin for the salvation, primarily for the salvation of the souls of people. Are you with me? Because that's the great commission ng Panginoon po sa atin. That's the greatest achievement na pwede po natin makamit in this life for the glory and honor of our God. Not just to become righteous, blessed, saved, but to win souls for the Lord. Soul winning. Pakisabi nga po natin, soul winning. Soul winning. Yan. Napakabanal na kalooban po ng Panginoon yan sa ating buhay. Next slide. May malaki pong kinalaman mga kapatid ang second major point po natin. Hindi lang po sa Great Commission ng Panginoon po sa atin, kundi sa tema na meron po tayo as an organization, as a religious group, as people of God. Ang CBC organization, mga kapatid, sa pamumuno po ng ating main church, CBC Lakeview, Bishop Jim, ay nag-release na po ng bagong tema for this year, 2021, at ito po sinasabi niya. Implementing global missions and intentional discipleship, our enlightened response to global pandemic. So ang lawak-lawak mga kapatid, loaded na loaded, napakakarning-karni po ang tema na ito ng atin pong organization, ng atin pong main church. Global mga kapatid, grabe na po ito. Hindi na po ito local lang, kundi global na. At ito'y gagawin, yung global ministry o missions na yan, paghayo, pagre-reach out, in whatever means, through technology, through missions, church planting, visitations, and mga pagkakandak ng mga street evangelism, house-to-house evangelism, invitations, and pagkakandak ng mga Bible study anywhere else ay gaganapin sa pamagitan po ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Intentional na ibabahagi si Kristo ang gospel para makakilala sa Panginoon, at pag nakakilala sa Panginoon, i-disciple, iti-train para maging tunay at effective na alagad ng Panginoon. So that's the process. Sa Great Commission, nakalagay po yun. Binasa natin kanina. Diba? Sabi po doon, go therefore into all the world, preach and teach. Teach them everything I have commanded you, yung pong sabi. So may discipleship po talaga. After conversion, meron pong dapat maranasan. Discipleship. Pag-train. Yung matrain. At tayo naman, makapag-train. May magpa-train. Kaya, intentional discipleship pong tawag doon. At sa panahon ito, na pandemic, may crisis. Alam niyo po, sa Bible, sa panahon po ni Peter, sa ating pong passage, may crisis po sila. Buwis buhay, mga kapatid. Oo, walang plague. Oo, walang COVID-19. Pero, buwis buhay. Bakit? Ang banta po. Sa bawat mananampalataya kay Kristo ay nangangahulugan ng kamatayan.
Kaya nga po si Apostol Pablo, the rest of the disciples of the Lord, most of the time, they flee to every other places para makaiwas po sa imprisonment, sa pagtugi sa kanila, and most of all, sa tiyak na kamatayan sa kamay ng mga persecutors, enemy of the gospel, enemy of the Lord Jesus Christ. So, ang soul winning, mga kapatid, ay hindi lamang biblical, kundi napapanahon sa ating kapanahonan ito, even in the midst of pandemic. Sila nga, buhay-buhay. Tayo nga, hindi. May protocol nga eh. Kaya po tayo, di ba, hindi nahahawa because of the protocol. Of course, grace of God po yun. Pero may bakuna pa at nandyan na. Amen? At even without those things, mga kapatid, ang tiyak ay ang protection ng Panginoon. As we place our faith in the Lord Jesus Christ, pag sinabi niyang walang makakagalaw sa'yo, hindi ka madadapuan ng COVID, hindi ka matatalisod, hindi ka mahihirapan, hindi ka mape-persecute, etc., etc., sino bang pwede kumadlang doon? Are you with me? So, nothing to worry about in our great task to obey God. And that is to share Him, to share His Word, to evangelize the people, to lead the people to Christ, at para maranasan din nila mga pagpapalang nararanasan po natin. Ang mga blessings na nagagawa natin, nararanasan, mapasa kanila din po. Lalo-lalo na ang kaligtasan po ng kaluluwa. Are you with me? Are you with me with that? So yan po yung team ng ating pong organization. So the last one, that is the third one. Blessing, na specific blessing, na pwede ma-achieve, maranasan, ng isang humahayo kagaya ni Pedro, kagaya po natin, kung tayo po ay magpapagamit sa ating Panginoon, is the dead resurrecting. So gusto kong gamitin yung word na resurrection. Pero for the sake na maging rhymed yung aking pong major points, ginawa ko pong resurrecting. Amen? Okay? Physical healing, soul winning, dead resurrecting, para rhyme. Pero what I'm pointing on this verse is the resurrection of the dead. Maari, makikita po natin sa pamamagitan ni Pedro sa kapangyarihan ni Kristo ng Diyos ay nakabuhay po siya ng patay. Meron pong na-revive, may na-raise from the dead, may nag-resurrect. If I may read again, please join me. Ang sabi po ng passage na yon, in Joppa there was a disciple named Tabitha. In Greek, her name is Dorcas. She was always doing good and helping the poor. About that time, she became sick and died. Lydda was near Joppa, so when the disciples heard that Peter was in Lydda, they sent 2 men to him and urged him, "Please come at once." And Peter went with them. And when he arrived, he was taken upstairs to the room. All the widows stood around him, crying and showing him the robes and other clothing that Dorcas had made while she was still with them. Peter sent them all out of the room. Then he got down on his knees and prayed. Turning toward the dead woman, he said, "Tabitha, get up." She opened her eyes, and seeing Peter, she sat up. So, makikita po natin, mga kapatid, ang isang karanasan na nakaka-amaze sa buhay ng isang humahayo, nagmi-mission, nagmi-visitation, nagmi-ministry, such as Peter, such as the other apostles and disciples during this time, na nagagawa po nilang hindi lang makapagpagaling ng mga may incurable diseases, even to raise the dead, ay nagagawa po nila in the power of the Lord Jesus Christ. The resurrection of the dead. Probably sa ating panahon, just like Peter, baka hindi na po natin maranasan yan. Probably hindi natin maranasan makabuhay ng patay. Pero marami po tayong alam, mga kapatid, na may naging ganyang karanasan. Namatay na pero nabuhay ulit. Amen? Mga Kristyano, namatay, nabuhay ulit. Mga taong namatay, nabuhay ulit kasi hindi pag-pray. Dininig ng Diyos ang panalangin ng mga banal. Pero mga kapatid, we must remember kung ang healing
ay hindi lamang sa physical. Ang resurrection ay hindi lamang sa taong namatay ngayon at nabuhay uli. Dahil may spiritual resurrection. Ang pinamakagandang resurrection ay yung pag namatay ka, namatay ako, yung hindi man tayo mabuhay uli in this physical body, pero magkakaroon tayo ng resurrection with the Lord forever and ever in His kingdom. Are you with me? Kasi ano ba yung kagaya ni Dorcas? Opo, salamat, himala po yun, na muli siyang nabuhay, physically. Pero, eventually, siya po ba namatay din? Yes, namatay din po siya. Kagaya po nung paralitikong napagaling, oo, napagaling. Si Dorcas nabuhay ulit, patay na. Pero eventually, namatay din po sila ulit. Pero ano pinaka-importante? Yung kagalingan ba ng paralitiko? Yung pagkabuhay bang muli ni Dorcas? Hindi po yung pinakamaganda. Ang pinakamaganda is that yung kanila pong resurrection na tinanggap mula sa pananampalataya kay Kristo Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Yung po'y pangwalang hanggan na buhay sa bosom ng ating Panginoon sa kanyang tao. May nagsabi po kasi sa akin, may narinig po ako na patotoo. Isang tanong ang ibinato ng isang mananampalataya sa isang resource speaker sa isa pong conference. Ang sabi po ng isang nagtatanong, Mr. Speaker, Pastor, nung buhayin po ba ni Kristo si Lazarus, nagustuhan po ba ni Lazarus o hindi? Anong sagot natin to? Ang sabi ng nagtatanong, hindi po kaya si Lazarus ay nagalit nung buhayin ni Kristo? Abay, bakit? Di ba talaga namang mas pwedeng sabihin ni Lazarus, ba't po pa ako pinabalik, Lord? Ang ganda na ng kalagayan ko doon. Nandun ako sa langit. Abay, tinawag mo pa ako, pinabalik mo pa. Talaga, di ba? Hindi naman kagandahan talaga mabuhay sa mundong ito. Are you with me? Kahit nasa Panginoon tayo, we suffer a lot. Nagkakasakit, nahihirapan, nabibigatan, umiiyak, nakakaramdam ng mga pains. Di ba? Nagkakaroon ng struggles, nabibigo, bumabagsak, nagkakasala. Pumapanglaw ang buhay natin from time to time. Sa totoo lang, compared to our life, resurrection, with the Lord in heaven, ano bang pipiliin natin? Di ba? Yung mabuhay, doon na. Kasama ang ating Panginoon, magpasawalang hanggan. Are you with me? Amen. Oh, amen. Ang ibig sabihin niya, gusto niyo nang mamatay at pumunta doon. Amen po ba? Hindi tayo makapag-amen dyan. Kasi, on the other hand, masarap mabuhay. Amen? With our loved ones. Serving God. Amen? Enjoying the favor of God. Enjoying the blessings of God. Kahit na in the midst of crisis tayo, from time to time, we enjoy life. Amen? Because we are with the Lord. Pero, mga kapatid, ang resurrection, mga kapatid, ay napakaganda na karanasan. Sooner or later, as believers of the Lord, we will be resurrected. Amen. Pag may namatay sa atin, immediately, according to the Scripture, babalik sa Panginoon ang iyong kaluluwa, haharap, huhukuman. At kung tayo mananampalataya ni Kristo, tayo po ay pagpapalain, aaliwin, patutuloyin, at ipagsasama ng Panginoon sa kanyang karya, magpasawalang hanggan. That's paradise. That's the glory na naghihintay po sa bawat mananampalataya ng ating Panginoon. Okay. So gusto ko lamang po i-emphasize ang ilang mga gusto ko pong i-point out sa passage na ito, mga kapatid. Kung saan meron pong nagawang pagbuhay sa patay ng isang humahayo sa pangalan ni Kristo. May nag-resurrect, mga kapatid. Isang alagad, mga kapatid, ang binuhay ni Pedro sa pangalan ni Kristo. Isang taong ang palaging ginagawa ay mabubuti. Kristiyano, mga kapatid, ang pagkakadescribe sa kanya dito, sabi po niya, she was always doing good and helping the poor. Somehow, baka may magtanong sa atin, bakit kaya
minsan, ganon ang kapalaran, ang kalooban ng Diyos. Kung sino pa yung mabuti, kung sino pa yung naglilingkod, kung sino pa yung kailangan ng simbahan, ng pamilya, ng gawain ng Panginoon, yung pa ang namamatay, yung pa ang kinukuha, yung pa ang nawawala. Praise God, wala pa po tayong namatay ng mga church leaders. Senior citizen, meron na. Pero maraming churches, umiiyak, napaparalyze, napipilayan, nahihirapan. Somehow because of the death of some of their leaders. Kasi talagang kawalan po ng malaking. Gaya nito, si Dorcas. Isang talagang genuine disciple, palaging mabubuti ang ginagawa, naglilingkod sa Panginoon. Maraming natutulungan. Bakit? Ang sabi po dyan, di ba? Nung siya ay mamatay, pinakita nila kay Pedro, umiiyak sila, yung mga widows. At sinabing, ganito pong tao yan, matulungin niya, mahal namin niya. Ito nga po yung mga alaala niya sa amin, mga itinulong niya sa amin, mga binigay niya sa amin, mga damit, malabal, mga panloob, mga underwear, etc. etc. So ang ganda po, ano? Na pagka pala namatay ang isang tao naglilingkod sa Diyos, na bago ang buhay, tinatangisan, di ba? Ikinalulungkot ang kanyang pagkawala ng iba. Hindi siya malimutan. In fact, hinahangad ng mga taong kanyang naiwan na siya ay magbalik mula sa mga patay. Such as this one. Biruin po ninyo, patay na. Alam po nilang patay na. Nung marinig nilang si Apostol Pedro ay nasa kabilang bayan lang. Nagsuko silang dalawang tao. Patay na po ah. Pinasabihan po niya si Apostol Pedro na pumarito ka, mabilis. Bakit po? May patay kami. Grabe po yun. May ganun po ba tayo pananampalataya sa Panginoon? Kapag meron po tayong mabibigat na problema, ito po patay na ha? And yet, grabe yung faith nila kay Lord o kay Pedro na lingkod ng Panginoon. Siguro narinig po nila eh. Ang Panginoong Jesucristo, hindi lamang nagpagaling ng mga may incurable diseases, hindi lamang bumuhay ng patay gaya ni Lazarus, kundi mismo ang Panginoong Jesucristo, baka narinig niya, na buhay mo mismo, sinasampalatayanan po nila yan. Sinampalatayanan po nila yan. At narinig din po nila mga kamangha-manghang ginawa ng mga alagad, ng mga apostol, na nagpapagaling ng mga may incurable diseases, bumubuhay ng mga patay, gaya po ni Pablo. May binuhay pong patay si Pablo, si Pedro. So that is why I believe they have that kind of faith na napaka-solid, so strong, at talagang genuine na faith. They still sent for Apostle Peter, punta ka rito sa amin, bilisan mo, kasi may patay kami. Grabe pong faith yun. At si Peter naman ay naging assimilating, mga kapatid. Hindi po siya nawala ng panahon, interest, desire na makaminister kahit sa isang patay o sa mga namatayan. Pumunta po siya. At nasaksihan ni Peter doon ang grabing pagtangis, pangungulila, pagdadalamhati ng mga naulila ni Dorcas. Kanyang mga natulungan na ministeryohan, nabiyayaan ng kung ano meron siya, at kanyang ipinanalangin. So, pakisabi nga po natin, prayer. Yan po ang ginawa ni Peter. Nung makita niya yung babaeng patay, lumuhod po siya at nag-pray. Lahat ng prayerful, magsabi ng Amen. Praise the Lord. And the story goes, nabuhay si Dorcas. Mga kapatid, napaka-importante ng prayer. Baka marami po sa atin, wala nang panahon sa prayer. O kung nagpe-pray, baka hindi na quality. Baka ang prayer natin, parang routine na lang. Monotonous na. Hindi na nakakapag-uplift ng ating soul. Hindi na tayo nakikinabang sa ating prayer. So let's go back to the basic. Amen. Let's seek the Lord. Let's ask Him to provide for us strength and victory in the area of prayer. Na ang ating prayer maging effective, powerful, mga kapatid. Kasi sa James 5:16, ito po nakasulat. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other. Magpanalangin
maging panananginin. So that you may be healed. May mga taong inahanga ako kasi sila po ay palahingi ng prayer. Not because they believe in you sa mga tao, sa kanilang effective prayer, kundi sa importance ng prayer, ng intercession, ng Diyos na nakikinig at tumutugon sa panalangin, especially ng mga banal, ng mga matuwid, ng mga mananampalataya. Pero huwag naman natin i-judge yung mga taong hindi po humihingi ng prayer request. Dahil we never know. Baka ang talagang inaasahan niya ay ang Panginoon sa kanyang buhay. Sa Diyos siya direktang nananalangin. At sa kanyang sarili, pwede namang hindi na ako magpa-pray over. Pwede naman ako hindi na humingi ng prayer request. Dahil nananalig sa Panginoon ng tao ito. May mga ganyan pong karanasan tayo. May mga ganyan po tayong kilala. And the prayer of a righteous person is powerful and effective. Kaya, mga kapatid, sa mga tao nakakilala sa kay Kristo, gaya mo, gaya po natin, gaya ng marami mga kapatid, dinidinig ng Diyos sa kanilang intercession. Nililigtas ng Diyos ang iba dahil sa supplication ng mga church, ng mga Kristiyano, ng mga mananampalataya. Marahil tayo po may mga patotoo na mayroon tayong pinag-pray, gumaling talaga. Ako po, kailan lang, nagkasakit. Lagi po akong nagpe-pray. And I believe the Lord healed me. Salamat din po sa mga nag-pray over sa akin. Lalo na sa mga nagpaabot sa akin ng gamot, tulong. Sa mga nag-therapy sa akin. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Pagpalain ka ng Diyos sa iyong panalangin sa akin. Pero, of course, on top of everything, of those things, ang Diyos ang nagpapagaling. Amen. Pero, importante yung part natin is to pray. To pray. Also to pray for other people. Hindi lang para physically gumaling, kundi spiritually gumaling. Amen po ba? Because your prayer counts a lot. Our prayer really matters. Because the prayer of a righteous person is powerful and effective. Kaya sana, hindi lang tayo maging mapanalanginin, kundi magpanalanginan po tayo palagi. Isik natin ng prayer palagi ng mga anak ng Diyos, ng iglesia, ng mga mananampalataya. Kapatid, makita po natin ang pinagpala, hindi lamang si Pedro sa kanyang pagmimisyon, kundi ang mga taong napagpala dahil sa kanyang pagmimisyon, paghayo, pagbabawi sa salita ng Diyos, pagmiministry, yung paralitiko, bagamat makasalanan, gumaling. Yung babae, oo, hindi dapat mamatay kasi napakabuting tao, righteous, alagad ng Panginoon, namatay, pero nabuhay physically. And we believe, namatay siya ulit, pero muli siyang nabuhay dahil siya po ay mananampalataya at nasa bosom ng ating Panginoon. So, ang pangyayari pong ito mga kapatid ay parang baka minsan sabihin natin parang hindi yata fair yun di ba? Kasi yung dead woman dahil siya ay righteous, parang deserving lang siyang mapagpala ng Diyos buhayin muli. Pero yung sinner, yung paralytic man, siguro baka sabi mo, okay lang mamatay yan, at makasalanan naman. Pero ang Diyos po, mga kapatid, ay mahabagin. Amen. Lalo na sa Kanya ay nananampalataya, nagtitiwala, umaasa, dumudulog, nananalangin. Such as these people, mga kapatid, tunay nagtiwala sa Panginoon. Kaya nakatanggap ng kagalingan, ng pagkabuhay ng maguli, ng resurrection. Pero ang nangyari po sa kanila, sa lalaki, nagkasakit, we never know, baka believer siya na nag-backslide, kaya nagkasakit, Asian siyang na-paralyze. Ang babae, bagamat righteous, namatay, nagkasakit. Parang, di po ba? Baka sabihin natin, unang marami dyan, bakit pinapahintulutan ng Diyos siya? Parang, hindi yata maganda ang gawain ito ng Panginoon
na nagpe-permit sa buhay ng tao ng mga ganitong negatibong pangyayari, karanasan. Ang sabi po ng Romans 8:28 ay ganito. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Ang sabi po dyan, in all things, God works for the good of those who love Him. So sa kagalingang naranasan ng makasalanan, sa pagkabuhay ng maguli ni Dorcas, mga kapatid, may purpose ang Diyos. Oo, hindi magandang karanasan, pero may magandang line. Di po ba nag-glorify ang pangalan ni Lord sa mga buhay? Amen? Nakapag, yan po ang dahilan kung ba't kailangan mag-mission ng mga anak ng Diyos. At ang pangalan ng Panginoon ay mag-glorify at marami po mananampalataya sa Panginoon. Nasa passage po natin yon. Marami po ang nanampalataya, nagbalingdod sa Diyos, kumilala dahil po sa himala na yan, sa ministry na ni Apostle Peter, sa kagalingan at pagkabuhay ng maguli. So, in all things, God works for the good of those who love. If you love God, ano man ang mangyari sa buhay mo na masama, may magandang layunin ng Panginoon. Amen. Later on, hindi man ngayon, maintindihan natin kung bakit pinapahintulutan ng Diyos. Magkasakit tayo, maghirap tayo, pasaktan tayo, tayo po ay mabigo, mga kapatid, malugi, and so on and so forth. Kung bakit may pandemya, pinahintulutan ng Diyos, magkaroon ng COVID-19, magkaroon ng crisis. In all things, God works for the good of those who love Him. Oo, may mga namatay sa COVID, bumagsak ang ekonomiya, and so on and so forth. Pero on the other hand, kita naman po natin kung ano ang mga magandang layo. Di ba, daming nanampalataya sa Panginoon dahil sa COVID? Marami po nagbalik loob. Marami po nanampalataya. Marami po nakakilala, mga kapatid. In the midst of pandemic, yun lang sa ating community, napansin ba natin? Di ba? Nabawasan yung mga inuman sa kalye, yung mga sugal, may curfew, sa EDSA, anywhere else, nawala ang traffic, nabawasan ang pollution, napakarami po mga kapatid. Nakaakibat na pagpapala ang krisis na yan na naranasan po ng buong mundo. Because in all things, God works for the good of those who love Him. Are you with me? Ang churches, gaya po natin, ng ating main church, lalo pong naging kagamit-gamit in the midst of pandemic, mga kapatid, lalo naging active, productive, lalo pong nag-prosper, mga kapatid, lalo pong naging mas realistic at victorious ang mission ng mga churches in this pandemic crisis because of faith, because of the Lord Jesus Christ. So that's the irony, di po ba? Because in all things, God works for the good of those who love Him. Kaya sa mga nangyari po sa atin, sana isipin natin, pagsubok lang to, at may magandang layo ng Diyos sa aking buhay, maya-maya lang, pagpapala naman ang ating aanihin. Amen. So I propose one thing, only one thing, pero medyo loaded din po ito. So I suggest please catch this. On this topic, the blessings of going forth, not just Peter, not just the Bible characters, ang dapat humayo. Kinagubilinan ng Panginoon ng kanyang iglesia, kayo, ako, ang body of Christ, mga kapatid, lahat ng mananampalataya, to go forth. May dapat gawin. So I propose only one thing. Let us make ourselves spiritually fit so we can achieve and enjoy the blessings of going forth in the name and glory of the Lord Jesus Christ. I'm sure lahat po tayo ay nagnanais na maging kapaki-pakinabang sa buhay na ito, maging pagpapala, hindi lamang sa ating pamilya kundi sa iba. First and foremost, spiritually speaking, for the glory of the Lord Jesus Christ. In obedience sa Kanya pong kautusan sa atin, na tayo po ay maging channel ng Kanya pong blessing sa iba, channel ng Kanyang salita, channel ng kaligtasan ng kaluluwa para sa iba. Pero meron po may prerequisite. Una, dapat po tayong magsisi sa ating pong mga kasalanan. Dapat po tayong maglagak muna ng pananampalataya kay Kristo Jesus bilang Panginoon tagapagligtas for us to be able to become one of His children. Because apart from the Lord Jesus Christ, we are not children of God. We remain child of the devil. Only when we place our faith in the Lord Jesus Christ, that's the time that we become children of God. Hindi na anak ng kabilang, kundi anak ng kaliwanagan. At remember,
ang ginagamit ng Panginoon na kanyang errand, servants, messenger, missionaries, ay ang kanyang mga anak. Amen? Ang mga mananampalataya. So repentance is so important sa ating mga bisita, sa ating mga tagapakinig, sa ating pong mga attenders, sa mga kakilala po natin out there. Ito po ang preliminary na importanteng gawin ng isang taong nagnanais, hindi lang maging anak ng Diyos, maligtas spiritually, kundi magamit ng Panginoon mightily sa mga commission ng Panginoon sa kanyang buhay, sa ating buhay. And that is to repent. Tayo po, mga mananampalataya na, still we need to repent because we commit sin from time to time. Are you with me? Di ba? Hindi man tayo perfect. Nasa laman pa rin po tayo. Tayo po ay in struggle sa ating pong sinful nature. Kaya nga, minsan, kahit ayaw natin gawin, nagagawa natin ng masama, ang kasalanan. Nahuhulog po tayo unintentionally. Madalas po nga, baka minsan, intentional pa nga eh. We commit sin. So we grieve the Holy Spirit. Tayo po'y pumapanglaw. Tayo po'y napapalayo sa Panginoon. Nagiging balukot yung ating fellowship with God. And most of all, hindi po tayo nagiging effective sa paglilingkod sa Panginoon. Inside and outside the church. So we still need to repent. We need to be spiritually fit. In the Bible, mga kapatid, lahat po ng ginagamit ng Panginoon is spiritually fit. Meaning, believer ng Panginoon, tapos, obedient sa kalooban ng Panginoon. That is why they are qualified and fit for the Master's use. So repentance is important. Turning to the Lord Jesus Christ. Placing the faith in the Lord Jesus Christ as Lord and Savior, and to the believers ay going back to the basic, kapag tayo ay nagiging ineffective, dull, unproductive, mailap sa atin yung opportunity, yung victory, mailap sa atin ang pagpapala, magbalik loob sa Panginoong Kristo. Siyasatin siya, kilalanin siya, hanapin siya, basahin ang kanyang salita, higit sa lahat, ipamuhay, sundin ang kanyang mga kalooban at kautusan. And pagsunod sa lahat ng kanyang tagubilin. Ito po, mga kapatid, ang sikreto, pamamaraan para maging spiritually fit. Maging kagaya po na tayo ng maraming tao in the Bible, around us, mga kapatid, na nagagamit ng Panginoon sa paghayo, pagmimisyon, pag-share ng Word of God, parang iba'y manampalataya, makakilala sa Panginoon, mabago ang buhay. Tayo po, mga kapatid, naisama na po natin yan sa ating pong Thanksgiving kanina, na ang church po natin ay nabibigyan po ng opportunity, mga kapatid. Sooner or later, itong February o March, mga kapatid, ay magkakaroon po tayo ng opportunity na maka-reach out ng napakarami pong tao in this city, sa Binyan City, mga kapatid. Sapagkat ginagawa na po yung ating MOA. Approved na po yung ating plans and programs na mag-reach out sa lahat ng mga government offices, government personnel, sa lahat ng mga even private na mga institutions, business establishment, companies in this city. Wow, grabe po eh. Sinususugan po tayo, hindi lang ng munisipyo ng mayor, kundi ng batas ng Pilipinas para gawin po yan. May mga Republic Act po na nakatalikala sa moral recovery program po na ito. And what we will going to do is to share Jesus. Share the Word of God to reach out more people, more souls for the Lord. Upang maging kagaya po natin sila na ano po, mananampalataya ni Kristo, ligtas spiritually, makakaranas ng mga pagpapala sa buhay nito bilang mananampalataya, and eventually, magamit din po sila ng Panginoon for the glory of Christ. Amen? So be prepared. Let us prepare ourselves. Atin po tayo ng ating mga hindi lang Sunday services, prayer meetings, ng ating pong trainings, and most of all, panatiliin po natin yung ating pong closeness sa Panginoon by way of obeying Him sa Kanya pong mga kalooban at kautusan sa ating pong mga buhay. And that's it. Maaari po tayo makaranas, maka-achieve ng mga ganito pong pagpapala na naranasan po ni Pedro, ng marami pa, ang makapagpagaling ng may sakit, ang makaakay ng kaluluwa kay Kristo, maka-win ng souls,
And most of all, hindi man makabuhay ng patay, literally, pero yung mga namatay ay magre-resurrect. Amen? Immediately magre-resurrect at makakapasok sa kaharian ng ating Panginoon. And that's because ikaw ay naging kasangkapan ng Panginoon. Are we willing to be God's soul winner from now on, since we are God's people? If you desire that, mangyayari ang kalooban ng Diyos sa inyo. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Tayo po ito